sama-sama tayong magiging Saksi! Igan, dumepensa sa mga alegasyon ng taekwondo coach na binabatikos online dahil sa kontrobersyal na sparring kung saan nabugbog at naospital ang isang estudyanteng 17 anyos. Git ng coach, wala siyang intensyong ipabugbog ang estudyante. Saksi, si Oscar Oida. Hindi ka na mamamatay dahil sa bugbog. Binugbog po ako na wala akong laban. Naospital at nagtamo ng mga pinsala sa mukha ang 17 taong gulang na yellow belter sa taekwondo na si Cindy. Hindi niya tunay na pangalan. Kasunod yan ang sparring training nila ng lalaking teammate na black belter na nauwi sa... Ang kanyang sinisisi, ang kanyang coach at ayon sa ina ni Cindy, sinadya po dahil may gusto po siya sa anak ko. sa panayam ng digital news website na Archipelago News, sinabi ng taekwondo coach na walang katotohanan ang bintang na may gusto siya kay Cindy. Paliwanag niya sa paghihiyang kumain o di kay magsimba. Pag alam ko pong may problema yung bata, may ganito, ganyan, gusto magkwento, ayayin ko talaga. Hindi lang po yung yellow belt po na yan at hindi lang po babae. Alam po yan ng buong team po. Isang beses po siya na inaya magsimba ho nun. Gawa po ng may nakwento ho siya sa akin regarding po sa family niya. Wala akong masabi nun kasi wala po ako sa sitwasyon nun, time na yun eh. Kaya usually po, ang sinabi ko na lang sa kanya, mas okay talaga pag word ni God eh. Dumepensa rin siya kaugnay sa insidente sa sparring training. Wala akong intensyon na pabugbog po yung bata. Expected na po pagdating ko sa taekwondo na matatamaan ko talaga, masasaktan po, na may injury, matutumba. So, lahat po yun, napaka-normal. Expected lang po yun eh. Kasi nga ako, nasa physical sports po tayo. Normal lang daw ang pagtatapat ng isang lalaki at isang babae sa practice sparring kahit hindi sila pareho ng belt. Para po mahasa po yung mga bata sa depensa, sa bigat ng sipa na pagdating po sa tournament eh mas nasasanay po sila sa speed, sa talino at sa mga bigat ng sipa po ng mga higher belt o kaya mga higher weight. Itinanggi rin niya ang aligasyon na nagselos at nagalit siya nang magdala ng bulaklak ang boyfriend ng dalaga sa isang practice session. Nadiskubre raw niyang may ilang miyembro ng team na nagbulakbol noong araw na yun. Kaya pinagalitan niya ang buong team at hindi lang si Cindy. Nalulungkot ako sir kasi napanood ko yung video, hindi siya to eh, kako. Hindi siya to, kilala niya ako. Ang video ng practice session, ni-review raw ng Philippine Taekwondo Association. Wala raw silang nakitang indikasyon na sinadya at iniutos na bugbugin ang nasabing yellow belter. Ang resulta ng kanilang pagsiyasat, hindi rin daw naiiba sa resulta ng isinagawang investigasyon ng Jesus is Lord Colleges Foundation Incorporated. Actually, pag titignan nyo mabuti yung video, hindi naman papunta yung sipa sa muka. It's 2 body kick. Dalawang papunta sa katawan. It's just so happy yung second kick, padulas yung bata. Kaya tumama siguro sa muka. Pero again, dun sa video na pinapanood ko, when I was watching it, hindi ko makita kung paano tumama sa muka kasi nakaharang na yung supposed to being parang nagre-referee sa kanila. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng pamilya ni Cindy ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Nagbabala isang grupo tungkol sa posibleng taas presyo sa delatang isda. Kasunod dyan ang pagsuspende ng Agriculture Department sa pagbibigay ng import clearance para sa ilang uri ng isda. Saksi si Tina Panganiban Perez. Posibleng tumaas ang presyo ng isang uri ng delatang isda, ang canned mackerel. Babalayan ng isang opisyal ng Canned Sardines Association of the Philippines. Mababawasan daw kasi ang supply ng mackerel kasunod ng pagsususpindi ng Department of Agriculture sa pagbibigay ng clearance para sa pag-aangkat nito.
Kasama rin sa utos ang Galunggong at Bonito. Mataas ang presyo, pero bababa ang supply. Wala local material. Ang Galunggong meron. Bonito, tatunan naman yun eh. Sang-ayon naman daw silang mahinto ang iligal na pagpupuslit ng imported na isda sa mga palengke, pero hindi raw sila nakonsulta sa naging hakbang ng DA. Medyo nabigla lang siguro ang industriya na biglang nahinto nang walang usapan muna sa industriya between government and industry so that we could find ways and means on how to control it from going into the public market. Sabi naman ng DA, makakaangkat pa rin naman ng mackerel, pero may kondisyon. I do not believe yung sinasabi nila. Basically, ang nakalagay doon sa aking Department of Administrative Order, kung hindi naman sila mawawala ng kanilang canned mackerel eh. Ang nakalagay doon sa mga for the canners, they can still import the same amount of canned mackerel, pero may babasihan na yung VAT sales nila. Tiniyak naman ng Department of Trade and Industry na minomonitor nito ang sitwasyon para masigurong hindi maapektuhan ang mga mamimili. Merong kaming ina-expect na meeting na ito-convene yung National Price Coordination Council. If there are any specific issues related to pricing, pag-uusapan yan nandyan for sure. Ang end goal natin ay ma-present kung paano natin masastabilize ang presyo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Milyon-milyon pisong halaga ng ari-arian ang naabo sa magkahiwalay na sunog na sumiklab sa Cebu. At sa Nueva Ecija, tricycle naman ang biglang nagliyab. Saksi, si Femari Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Tinupok ng apoy ang laman ng bodegang yan sa Sitio Kimba, Barangay San Roque sa Talisay, Cebu kagabi. Kasama sa mga nasunog ang ukay-ukay o used clothings, power tools at solvents. Ayon sa Talisay City Fire Department, umabot sa 6 na oras bago tuluyang naapula ang sunog. Aabot sa 21 million pesos ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Sa bayan ng Minglanilla, nabulahaw ang mahimbing na pagkakatulog ng mga residente. Sa Purok Mangga sa Sitio Fatima, mahigit 50 bahay ang nasunog. Tinatayang nasa 2.2 million pesos ang iniwang danyos ng sunog. Isa sa tinitingnang sanhi ng sunog ang faulty electrical wiring. Kasalukuyang nanunuluyan ang mga nasunugan sa Lipata Central Elementary School. Sa Mangaldan, Pangasinan, 2 palapag ng bahay ang nasunog sa Barangay Gigilunin. Sa paunang investigasyon ng BFP, nagsimula ang sunog sa stockroom sa 2 palapag ng bahay. Tumagal ng halos 30 minuto bago naapula ang sunog. Kaka-renovate lang nito, ma'am. Wala pang 1 taon. Mabilis namang tinupok ng apoy ang 2 videoke bar sa Barangay Arellano, Quezon, Isabela. Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog sa kwarto ng videoke bar at mabilis na kumalat sa katabing establishmento. Tumagal ng mahigit 1 oras ang sunog. Walang nasaktan sa insidente. Upon arrival doon, laki na po talaga yung sunog. Kasi nga, considering na yung make ng structure na yun ay light material, ang kanyang kisame and may mga disnipahan. Isang tricycle naman ang nagliyab sa gitna ng kalsada sa Barangay Del Pilar, Zaragoza, Nueva Ecija. Natupok din ang mga karga nitong paninda. Posible raw na nag-overheat ang sasakyan. Para sa GMA Integrated News, ako si Femari Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.